Bilang isang doktor sa ER, katatapos ko lang ng emergency surgery ng gabing iyon, at pagod na ako. Kakalabas ko lang ng aking scrubs nang tumunog ang telepono ko. Ang asawa ko? Si Enzo Mercado? Ang tumawag. Sinabi niya sa telepono na kinansela ang flight niya at hindi siya makakauwi ngayong gabi. Pinaalalahanan pa niya akong alagaan ang sarili ko. Hindi ko na iyon pinansin noon. Akala ko lang pagod siya dahil sa business trip niya. Sumagot lang ako ng basta-basta. Saka ko ibinaba ang tawag. Hindi ko pinaghinalaang nagsisinungaling siya. Bumalik ako sa opisina ng mga doktor. Ang kasamahan kong si Oliver Dizon ay may merienda habang lumalapit sa akin. Sabi niya nang may paghanga. Dr. Mercado, ang galing mo sa surgery kanina. Kailan kaya ako magiging ganoon kagaling? Ngumiti ako nang hindi tumitingala at nagpatuloy sa pag-aayos ng mga file ng pasyente sa computer ko. Sumandal siya muli at binaba ang boses. Siya nga pala, Dr. Mercado. Narinig ko ang Sentro Medikal ng San Judas ay nag-aalok sa iyo ng malaking pera para maging presidente. Totoo ba iyon? Tiningnan ko siya at sinabing totoo iyon, pero tinanggihan ko dahil malayo raw iyon. Ayaw kong mahiwalay kay Enzo. Nainggit si Oliver at sinabing napakaswerte ni Enzo. Hindi ako sumagot. Nag-focus ako sa trabaho sa harapan ko. Bago ako makatapos, may isang nurse na nagmamadaling pumasok. Mabilis niyang sinabi, Dr. Mercado, may bagong pasyente ang Kailangan niyo pong tingnan. Tumalon kami ni Oliver at tumakbo palabas. Nagtataka pa ako kung anong klaseng emergency iyon. Pero pagdating namin sa pinto, nakita ko ang stretcher na tinutulak ng mga nurse. Nanigas ang buong katawan ko. Ang lalaking walang malay na nakahiga doon ay si Enzo Mercado. Blanko ang isip ko. Kusa akong sumugod. Bulong ko, "Mahal, anong nangyari sa iyo?" Sa sandaling iyon, lumapit ang isang nurse na may dalang bote ng gamot at iniabot ito sa akin. Dr. Mercado, nagkaroon po siya ng anaphylactic shock pagkatapos uminom ng gamot na ito. Inagaw ni Oliver ang bote at sinulyapan ito. Sabi niya ng gulat. Sildenafila? Sandali, hindi ba ito para sa erectile dysfunction? Biglang tumingin sa akin si Enzo. Mabilis kong inagaw pabalik ang bote at tinitigan ang pangalan dito. Nakatayo ako roon, tulala. Sinabi ni Enzo na kinansela ang flight niya at wala siya sa bayan. Paano siya napunta rito at uminom ng ganitong gamot? Matapos madaliin si Enzo sa ER, tumayo ako sa labas ng kwarto niya, nanginginig sa lamig. Hindi ko makayanan na puntahan siya. Ang tanging naririnig ko ay ang kanyang mga pangako. Aalagaan kita ng mabuti. Pagbalik ko, maglalakbay tayo. Lahat ng iyon ay kasinungalingan. Hindi nagtagal, lumabas si Oliver mula sa ER. Tinapik niya ang balikat ko at sinabing, okay na si Enzo. Uminom daw siya ng expired na sildenafila at sobra-sobra pa. Kaya siya nahimatay. Tumigil si Oliver at bumaba ang boses niya. Clara, isang dalaga ang nagdala sa kanya. Siya ang nagbayad at nagmamadaling umalis nang hindi nag-iiwan ng pangalan. Nang marinig ko iyon, biglang sumiklab ang galit sa akin. Ipinilit ko ang aking mga kamao, ang mga kukoy kumakayod sa aking mga palad. Pinipigilan ang galit. Sinabi ko kay Oliver, gawin mo ako ng pabor. Kunin ang security footage ng ospital. Alamin kung sino ang babaeng iyon. Gusto ko ang lahat ng detalye. Sa gayon, tumalikod ako at umalis. Hindi ko kayang harapin si Enzo na nakahiga sa higaan ng ospital. Ang pag-iisip pa lang sa kanyang mga kasinungalingan ay nasusuka na ako. Pagkatapos umalis sa ospital, nagpunta akong mag-isa sa bar at umorder ng sunod-sunod na inumin at inubos ko ang mga ito. Tangga ako. Lahat ng mga taong iyon, kasama si Enzo, at niloko niya ako. Hindi ko mapigilan ang mga alaala. Naalala ko ang nakaraan, kung paano siya lumuhod at nag-propose, kung gaano siya kasaya nang mabuntis ako, at noong malaglag ako, kung paano niya ako niyakap at inalo. Sa pagbabalik tanaw, puro acting lang pala iyon. Lalong sumakit. Hindi ako mapigilang umiyak. Habang nakaupo ako roon, lasing at tulala, may humaplos sa balikat ko. Tumingin ako. Si Julian, kapatid ni Enzo. Nakasimangot siya at nagtanong. Clara, bakit ka nagiinom dito mag-isa? Nag-away ba kayo ni Enzo? Ibinuk ako ang bibig ko. Gustong magsabi ng isang bagay, pero nilunok ko ang mga salita. Paano ko sasabihin sa kanya na maaaring nanloloko ang kapatid niya? Sa mga sandaling iyon, tumunog ang telepono ko. Text mula kay Oliver. Pinuksan ko ito, sabi ni Oliver. Nahanap na niya ang babae at nagpadala ng screenshot mula sa CCTV. Tinitigan ko ang larawan. Nanlamig ako. Ang babae ay si Sofia, ang kasintahan ni Julian, ang magiging hipag ko. Nanginginig ako sa galit, muntik nang mahulog ang baso ko. Pinapanood ako ni Julian, mukhang tuliro na tuliro. Mabilis kong pinunasan ang mga luha ko. Pinilit kong manatiling kalmado. Tinalikuran ko si Julian. Sinabing okay lang ako. Pagod lang sa trabaho. Tara, uminom tayo. Pero habang nag-uusap kami, bigla akong nahilo. Mabilis akong tumayo at sumandal sa pader, hingal na hingal. Nagmadali si Julian para ako'y alalayan. Sinamantala ko ang pagkakataon para tanungin siya. Kailan ang kasal niyo ni Sofia? Kailan nga ba ulit? Natigilan siya sandali, pagkatapos ay sinabi. Sa makalawa. Clara, nakalimutan mo? Sa makalawa? Napapait akong tumawa sa sarili ko. Ang ironic. Sinabi ko kay Julian na may gagawin ako. Pagkatapos ay nagmamadaling lumabas ng bar. Hindi na ako nangahas na manatili kahit isang segundo. Natatakot ako na baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at mailantad sila doon mismo. Pagdating ko sa bahay, nakita ko ang wedding photo namin sa coffee table ng sala. Ang sakit ng mga ngiti naming napakaliwanag.
Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nagmadali akong lumapit at kinuha ang frame. Pagkatapos ay binasag ko ito sa sahig. Nagtalsika ng mga bubog sa lahat ng dako, parang ang aking pusong wasak. Agad kong kinuha ang aking telepono at tinawagan ang aking abogado. Sa matatag na boses, sinabi ko, pakidraft ang divorce agreement ko. Sa lalong madaling panahon, desidido na ako. Tatapusin ko na ang lahat kay Enzo, isang walang kwentang tao na tulad niya, hindi nakarapat-dapat sa kahit isa man sa akin. Samantala, nagising si Enzo sa ospital. Nang magmulat siya ng mga mata, tinanong niya si Oliver kung nasaan ako. Kasunod ng aking mga naunang tagubilin, sinabi ni Oliver sa kanya na nakalive ako at wala ako sa ospital. Naiisip ko na lang ang lubos na walang pakialam na mukha sa mukha ni Enzo. Kinabukasan, umuwi si Enzo mula sa ospital. Nang pumasok siya, nakita niya ang mga papel na iniwan ko sa mesa. Iyon ang liham ko ng pagbibitiw. Kinuha niya ito at binasa. Bigla siyang nagalit. Ibinagsak niya ito sa mesa at mariing sinabi, Clara, ano ang ibig sabihin nito? Bakit ka magre-resign? tumayo ako, tiningnan ko siya ng diretso sa mata, at malamig na sinabi, magre-resign ako kung gusto ko. Hindi ko kailangan ng pahintulot mo. Lahat ng mga taong ito, tumulong ako sa pagbabayad ng mortgage at car loan. Ako ang bahala sa lahat sa bahay. At ikaw? Bukod sa pagsisinungaling, ano ang kaya mong gawin? Natigilan siya sandali, tapos nagkunwaring nasaktan. Inabot niya ang kamay ko at sinabi, Mahal, nagkamali ako. Bibigyan kita ng mas maraming oras. Pwede bang itigil mo na ito? bigla kong binawi ang kamay ko. Sawa na sa kanyang pag-arte. Nang makita niyang hindi ako naniniwala, wala na siyang sinabi at pumunta na maligo. Iniwan ang kanyang telepono sa mesa. Makalipas ang ilang sandali, nag-ilaw ang kanyang phone. Mensahe iyon mula sa WeChat. Napatingin ako ng hindi sinasadya. Ang nagpadala ay nakasave bilang Sofia. Tumibok ng malakas ang puso ko. Lalong lumaki ang aking mga hinala. Nag-alinlangan ako sandali sa kapinulot ang telepono niya. Walang passcode. Nag-unlock ito at bumukas ang mga mensahe niya. Lahat ay mula kay Sofia. May video rin. Binuksan ko ang video. Nanlamig ako sa footage. Sina Enzo at Sofia ay nagkakayakap, nagmamahalan sa isang hotel. Pero ang sumira sa akin ay ang mga sinabi nila sa isa't isa. Narinig ko ng malinaw ang bawat salita. Tinanong siya ni Sofia, Paano kung mabuntis ulit ako? tumawa si Enzo at sinabi, Anong ikakatakot? Yung mga pampalaglag na binili ni Sofia dati ay epektibo naman, di ba? kaya ang pagkalaglag ko noon ay hindi talaga aksidente. Sila dalawa ang may gawa noon. Habang pinapanood ko ang video, nanginginig ako sa galit. Tumulo ang mga luha sa aking mukha. Ang poot sa aking puso ay bumuhos na parang alon. Sa sandaling iyon, tumunog ang aking telepono. Si Julian ang tumatawag. Inanyayahan niya akong dumalo sa kasal nila ni Sofia sa Makalawa. Huminga ako ng malalim at pinigilan ang aking galit. Tapos mahinahon kong sinabi, sige, talagang dadalo ako. Pagkatapos magbaba ng tawag, pinasa ko ang video sa aking telepono at binura ang lahat ng mensahe na ipinadala ni Sofia. Ibinalik ko ang telepono niya. Pagkatapos, kinuha ko ang mga papeles ng diborsyo at lumabas ako sa lugar na kinasusuklaman kong tawaging tahanan. Enzo, Sofia, may utang kayo sa akin. May utang kayo sa aking anak. Kukunin ko ang lahat piraso-piraso sa inyong kasal. Pagkatapos kong umalis ng bahay, natapos si Enzo maligo at nakita niyang wala na ako. Malamang hindi niya iyon pinansin. Sa paningin niya, ako ang laging sumusuko, ang hindi niya kayang mawala. Akala niya, babalik ako ng nakayuko. Ngunit ako, diretso ako sa ospital. Hindi para makita siya, kundi para isumite ang liham ng pagbibitiw ko. Matagal akong nagtrabaho doon, at mahirap itong bitawan. Pero naisip ko ang pagtataksil ni Enzo, at kung paano ang lahat ng bagay doon ay nauugnay sa kanya. Hindi na ako mananatili doon kahit isang araw. Kinausap ako ng direktor ng ospital at sinabing naiintindihan niya ang desisyon ko. Sinabi rin niya sa akin na si Lucas Salcedo ng Sentro Medikal ng San Judas ay nagtanong-tanong tungkol sa akin dati at ang kanyang alok ay lubos na taos-puso. Gusto niya akong sumali sa kanila. Hindi ako agad sumang-ayon. Gusto kong matapos muna ang pagbibitiw ko. Habang umaalis ako sa ER, sinundan ako ni Oliver Dizon. Sinabi niyang gusto niya akong sundan sa San Judas. Saan ka man pumunta, susundan kita. S. Pinilit ko siyang manatili. Mas magagandang oportunidad ang mayroon siya rito. Sa wakas ay napapayag ko siyang bumalik. Pagkatapos kong matapos sa ospital, diretso ako sa hotel kung saan ikakasal sina Julian at Sofia. Nakahanap ako ng isang kawani at sinabing ako ay sinugo ni Sofia na may dalang flash drive. Sinabi ko sa kanilang ipalabas ito sa seremonya. Pumayag sila ng walang pag-aalinlangan. Sa loob, naglalaman ito ng ebidensyang gagamitin ko upang ilantad bawat isa sa kanilang maruruming sikreto. Kapag tapos na iyon, naghintay na lang ako sa kasal, makalipas ang 2 araw. Naghihintay akong bigyan sila ng isang sorpresang hindi nila malilimutan. Sa araw ng kasal dumating ako ng eksakto sa oras. Pinalamutian ang lugar at puno ng mga bisita ang bawat upuan. Nakasuot ng damit pangkasal si Sofia at nakaakbay kay Julian. Naligo siya sa mga pagpapala ng lahat at mukhang napakayabang. At si Enzo ay nakatayo sa gilid. Mukha siyang lubos na nataranta. Malamang may itinatago siya, takot na bigla akong dumating. Sa reception, binanggit ng mga magulang ni Enzo ang pagkakalaglag ko. Parang lubos silang hindi nasisiyahan at sinisisi ako sa pagkawala ng kanilang apo. Sabi nila wala raw ang puso ko sa pamilya. Mabilis na inayos ni Enzo ang usapan
at sinabing hindi ko kasalanan. Nagpanggap siyang sobrang deboto. Noon, itinulak ko ang pinto at pumasok. Malamig kong sabi, pasensya na, huli ako. Nagdala ako kay Enzo at Sofia ng isang munting sorpresa. Nang sabihin ko iyon, tumahimik ang buong silid. Namutla ng husto sina Enzo at Sofia at nataranta. Hindi na alam ang gagawin. Nang makita ito, si Julian ay mabilis na lumapit at hinawakan ang braso ko. Tahimik niyang tinanong kung ano ang problema at sinubukan akong takpan. Sabi niya baka masyado akong na-stress. Tiningnan ko si Sofia at ang boses ko ay mahinahon. Pero may matalim na tono. Ang ilang tao ay nagsusuot ng purong puting damit pangkasal habang nagtatago ng mga kahiyahiyang sikreto sa ilalim ng lahat ng karumal-dumal na iyon. Dahil doon, ang lahat ay biglang nag-ululan at nagsimulang magbulungan. Nataranta si Sofia at nagsimulang magtanggol sa sarili. Sabi niya, sinisiraan ko raw siya. Sumuporta rin si Enzo sa kanya. Na nagdudulot daw ako ng gulo sa diborsyo. Ayaw akong paniwalaan ni Julian. Hinawakan niya ako at hinimok na tumigil. Sinabi niyang, huwag akong magdulot ng eksena. Tumayo pa ang mga magulang ni Enzo at dumiretso sa akin. Itinuturo ang aking mukha at minumura ako. Na sinasabing, walang utang na loob ako at sinadyang sirain ang kasal. Dahil sa paninirang puri sa kanilang magiging manugang. Akmang kukunin ko na ang ebidensya at ilantad ang kanilang pagtataksil nang biglang lumapit ang opisyal ng kasal at inanunsyo na oras na upang magsimula. Hiniling niya sa mag-asawa na lumapit at magpakasal. Pinutol nito ang aking sasabihin. Habang dumadaan si Sofia sa tabi ko, binantaan niya ako ng pabulong. Clara, kung alam mo ang mabuti para sa'yo, umalis ka na o sisirain kita. Hindi ko siya pinansin. Nagmamadaling umalis siya. Galit na galit. Lumapit si Enzo at sinubukan akong hilahin palayo. Sinubukan niya akong kaladkarin palabas ng kasal. Hinugot ko ang kamay ko. Pagkatapos, inilabas ko ang mga papeles ng diborsyo. At itinaas ko para makita ng lahat. Enzo, magdiborsyo na tayo. Mula ngayon, wala na tayong utang sa isa't isa. Nagkagulo na naman ang buong lugar. Nanginginig sa galit ang mga magulang ni Enzo at mas lalong nagbulungan ang mga bisita nang makita ni Enzo ang mga papeles ng diborsyo. Talagang nagwala siya. Sumugod siya, itinuro ako, at sumigaw. Clara, baliw ka ba? Diborsyuhin mo ako dahil sa isang maliit na pagkakamali? Sumali ang mga magulang niya. Tinatawag akong walang utang na loob na tanga. Sabi nila, kung wala si Enzo, hindi ko kaya mag-isa. Sinabi pa nila na darating ako para sirain ang reputasyon ng pamilya nila. Tiningnan ko si Enzo sa mata. Si Enzo ang sumira sa reputasyon ng pamilya mo. Siya ang nagtaksil sa akin. Enzo, kaya mo bang aminin sa harap ng lahat-lahat ng ginawa mo? Nagpanik ang mga magulang ni Enzo at sumigaw sa akin. Puro kalokohan yan. Patunayan mo. Sa sandaling iyon, nag-anunsyo ang host. Panoorin natin ang espesyal na video ng mag-asawa at ipagdiwang ang kanilang magandang kwento ng pag-ibig. Agad na nagpanik sina Enzo at Sofia at nagtitinginan ng walang imik. Tumawa ako ng malamig at sinabi, hindi na kailangan abalahin ang host. Ako ang nag-ayos ng video na ito ng mag-isa. Agad na napagtanto ni Enzo ang nangyayari. Namutla ang kanyang mukha at sumugod siya sa entablado para pigilan ang video. Pero huli na ang lahat. Una, ang kanilang malandi na usapan ay sumabog sa mga speaker. Sumabog ang buong bulwagan. Patuloy na nagpapatugtog ang mga speaker ng maselang usapan nina Enzo at Sofia. Biglang naging itim ang malaking screen. Nagkagulo ang venue. Nagbulungan ang mga bisita. Sinusubukang hulaan kung kanino ang mga boses. Lalong lumakas ang bulungan. Nagpanik sina Enzo at Sofia. Nagmamadali siyang tumakbo sa entablado at hinugot ang cable. Sinubukan niyang takpan ng lahat. Sinugod ako ni Enzo at galit na sumigaw. Clara, sinadya mo ito, di ba? Gusto mo akong sirain, di ba? Tiningnan ko siya at mahinahong hinamon ng lahat. Lahat, makinig kayong mabuti sa mga boses sa usapang ito. Hindi ba pamilyar ang mga iyon? Sa mga salitang iyon, sina Enzo at ang mga magulang ng dalawang panig ay namutla, nalito at walang magawa. Nagpanik si Sofia. Itinuro niya ako at sumigaw. Siya yun! Sinadya ako ni Clara. Naiinggit siya sa akin. Ginawa niya ang mga pekeng recording na ito para sirain ako. Ang mga bisitang hindi alam ang totoo ay talagang tumitig sa akin ng masama. Ang venue ay tuluyang nagulo. Ang nanay ni Enzo at ang nanay ni Sofia ay patuloy na nanlalait at iniinsulto ako. Tinawag nila akong malupit at sinabi na pumunta ako para sirain ang kasal. Dahil natakot na baka magbunyag pa ako, si Enzo ay nainip at hinawakan ng mga papeles ng diborsyo mula sa mesa. Pinirmahan at ibinato sa akin at umungol. Pinirmahan ko na. Ngayon, lumayas ka. Tigilan mo na ang pagsagabal sa amin. Kinuha ko ang mga papeles ng diborsyo, inilagay sa aking bag. Tiningnan sila ni Enzo at Sofia at malamig na sinabi, para sa kasamaang ginawa ninyo, hahanapin kayo ng karma. Sa mga salitang iyon, lumingon ako at umalis nang walang pag-aalinlangan. Naramdaman ko si Julian na nakatingin sa akin, naguguluhan at nagkasala. Ngunit hindi na ako lumingon. Lumabas ako ng banquet hall at nakita si Julian na hawak ang kanyang telepono. Nagmadali siyang lumabas. Maputla ang mukha. Hinabol niya ako. Nalaman ko ng bandang huli, ipinadala ng best man ni Julian sa kanya ang isang video. Ipinakita nito si Enzo at si Sofia na nagkakatuwaan. Sa wakas, nalaman ni Julian na sinabi ko ang totoo. Wasak at galit na galit sa kasal. Sinubukan ng MC na iligtas ito. Ituloy na natin ang kasal. Hinawakan ni Sofia ang braso ng kanyang ama para umakyat. Pero naunang umakyat si Julian.
Inanunsyo niya sa lahat, kanselado ang kasal. Natahimik ang buong silid. Pagkatapos, nagkagulo ang mga tao. Lumabas ako ng hotel at bumuntong hininga. Ang bigat sa aking dibdib ay tuluyang nawala. Sa wakas, tapos na. Pero nang makarating ako sa pintuan, may nakita akong luxury car na nakaparada sa harap. Lumabas ang isang estranghero na may mga bodyguard sa tabi. Ngumiti siya at sinabi, Dr. Bennett, ako si Lucas Salcedo mula sa Sentro Medikal ng San Judas. Narito ako para ihatid kayo sa inyong bagong posisyon. nakatayo lang ako doon. Natulala. Hindi ko inaasahang siya mismo ang darating. Dumating si Lucas sa pintuan ko mismo. May mainit na ngiti sa kanyang mukha. Diretso niyang sinabi ang pakay. Dr. Clara, ako si Lucas Salcedo mula sa Sentro Medikal ng San Judas. Matagal ko nang naririnig na magaling kang doktor. Taos-pusong nais ng aming ospital na anyayahan kayong maging pangulo nito. Mas malaki ang sahod at mas maraming oportunidad dito. Sana ay pag-isipan ninyo ito. Sa pagtingin ko sa kanyang tapat na mga mata, mahinahon akong sumagot. Ginoong Salcedo, salamat sa pagkilala sa aking kakayahan. Mayroon lang akong personal na mga bagay na aasikasuhin. Maaari niyo ba akong bigyan ng 2 araw? Kapag naayos ko na ang lahat, ibibigay ko sa inyo ang aking sagot. Agad na tumango si Lucas. Taos-puso ang kanyang tono. Siyempre, anumang pagsubok ang iyong kinakaharap, tawagan mo ako kahit kailan. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang tumulong. Pagkasabi nito, ibinigay niya sa akin ang kanyang business card. Pagkatapos ay tumalikod at umalis. Hindi nagtagal pagkaalis niya, si Julian ay tumakbo papalapit sa akin. Hingal na hingal. Hinawakan niya ang aking braso, mukhang puno ng pagsisisi. Clara, pasensya na. Hindi patas ang paninisi ko sa iyo. Hindi dapat kita pinagdudahan o kinampihan ng kapatid ko. Nabulag ako. Hindi ko nakita kung sino talaga ang aking kapatid at si Sofia. Tinapik ko ang kanyang kamay at may ngiting sinabi, okay lang, nakaraan na iyon. Ikaw rin ay nabulag. Huwag kang masyadong makonsensya. Maging magkaibigan na lang tayo simula ngayon. Huwag na nating pag-isipan pa ito. Pula ang mga mata ni Julian habang pilit niyang sinasabi. Clara, huwag kang mag-alala. Hindi na ako kakampi sa aking kapatid. Kung gagambalain ka pa niya, ako ang unang magpapatumba sa kanya. Ngumiti ako at tumalikod para umalis. Ang bigat sa aking puso ay sa wakas gumaan. Sa wakas, malaya na ako. Pagkaalis ko, nagulo ang kasal. Kalaunan, narinig ko galit na galit ang mga magulang ni Sofia. Hinampas nila ang mesa at pinagalitan ang mga magulang ni Enzo. Lahat kayong mga merkado, bulok. Nagpalaki kayo ng walang hiyang anak na sumira sa reputasyon ng anak ko. Hindi namin ito palalampasin. Ang mga magulang ni Enzo ay sobrang nahiya, walang masabi. Ang tanging nagawa nila ay humingi ng tawad. Pero sina Enzo at Sofia ay hindi nababahala. Umiwas sila para mag-usap ng palihim. Kumapit si Sofia sa braso ni Enzo, mukhang nag-aalala. Enzo, paano kung malaman ni Clara ang tungkol sa atin? Kung mag-eskandalo siya, wala na tayo. Hindi na bahala si Enzo. Ngumisi lang siya. Ano ang kinakatakutan mo? Wala siyang matibay na ebidensya. Kahit malaman niya, wala siyang magagawa. Kapag lumipas na ang gulo, mabubuhay tayo ng maginhawa. Bibigyan kita ng lahat ng gusto mo. Nang gabing iyon, sumingit pa sila sa bahay na dating tinitirhan namin ni Enzo para magtalik. Nagpaplano pa sila kung paano sasamantalahin ang posisyon ni Enzo para sa pansariling kapakanan. Ang tanga at katawa-tawa. Makalipas ang 2 araw, bumalik ako para sa mga gamit ko. Nang buksan ko ang pinto, nasalubong ko sina Enzo at Sofia na nakatayo sa sala, kalahating bihis. Nagpanik agad sila Mabilis na kumuha si Enzo ng mga damit. at nauutal na nagdahilan. Clara, hayaan mong magpaliwanag ako. Hindi yan ang iniisip mo. Lumapit din si Sofia at bumulong. Clara, huwag kang magkamali ng akala. Naglalaro lang kami ni Enzo. Malamig kong pinigilan sila at inilabas ang mga papeles ng diborsyo. Inihagis ko ang mga ito sa harap ni Enzo. Tigilan mo na ang mga dahilan. Diborsyado na tayo. Wala na akong kinalaman sa bahay na ito. Nandito lang ako para sa mga gamit ko. Nagpanik si Enzo at hinawakan ang kamay ko. Nakiusap siya ng desperado. Clara, pakiusap, huminahon ka. Pagkatapos ng lahat ng taon na magkasama tayo, paano tayo maghihiwalay ng ganito? Binawi ko ang kamay ko at nagtawa ng malamig. Lahat ng mga taon na magkasama? Sa sandaling pinagtaksilan mo ako. Ang meron tayo ay tapos na. Pagkatapos sabihin iyon, wala akong kinuha at tumalikod para umalis. Pinuputo lang lahat ng ugnayan namin. Mamaya, narinig ko inilipat si Enzo sa Sanggay ng Maynila bilang direktor. Natuwa siya ng sobra at dinala si Sofia, kahit saan, para magyabang. Sofia, tingnan mo. Direktor na ako ngayon. Bibigyan kita ng trabaho bilang sales rep ng gamot. Yayaman tayo ng sabay. Mamumuhay tayong parang hari at reyna. Ngumiti si Sofia, pagkatapos ay mabilis siyang nag-flatter. Enzo, ang galing-galing mo. Aasa na ako sa'yo simula ngayon. Ngunit, bago sila makapagdiwang, tumunog ang telepono ni Enzo, ang kanyang ama, at matigas ang tono nito. Enzo Mercado, umuwi ka agad. Alam ko ang lahat ng kalokohan na ginawa mo. Namutla ng husto ang mukha ni Enzo. Ibinaba niya ang tawag. Dali-dali niyang hinawakan ang kamay ni Sofia. Naku, alam na ni tatay ang tungkol sa atin. May problema tayo. Nagpanik din si Sofia. Nalilito. Tanong niya. Ano ang gagawin natin? Kung babalik tayo ngayon, sisigawan ba tayo ng tatay mo? Nagkunot noo si Enzo.
Pagkatapos ay humanda at sinabi, Ano pa ba ang magagawa natin? Kailangan nating bumalik. nagmamadaling umuwi si Enzo na puno ng pagkabahala. Sa sandaling pumasok siya, nakita niya ang kanyang mga magulang sa sopa. Ang kanilang mga mukha ay galit na galit. Ang TV sa harap nila ay nagpapakita sa kanya at kay Sofia na nagtataksil. Si Julian ay nakatayo sa tabi nila. Ang kanyang ekspresyon ay napakalamig. Mabilis na tumutol si Enzo. Tatay, inay, mali ang lahat ng pagkakaintindi ninyo. Peke ang video na iyan. May taong nagtatangkang siraan ako. Hinampas ng kanyang ama ang mesa at sumigaw ng malakas. Peke? Enzo? Hanggang kailan ka magsisinungaling? Alam na ng buong kapitbahayan ang mga walang hiya mong ginawa. At nangahas ka pa ring magsinungaling sa akin? Sa wakas ay sumabog si Julian. Dumiretso siya at sinuntok si Enzo sa mukha habang sumisigaw. Hayop ka! Pinagkanulo mo si Clara at dinalhan mo ng kahihiyan ng aming pamilya. Papatayin kita. Ang suntok ay nag-iwan kay Enzo na natulala. Nang magkamalay siya, tumanggi pa rin siyang sumuko. Wala akong ginawang mali. Tunay na nagmamahalan kami ni Sofia. Bakit ako dapat humingi ng tawad? Wala akong pinagsisisihan. Nanginginig sa galit ang kanyang ama. Itinuro niya ang pinto at sumigaw ng, Umalis ka. Mula sa araw na ito, hindi ka na isang merkado. Tinatakwil ka namin. nagdikit ang panga ni Enzo. Tumalikod at lumabas. Tuluyang pinuputol ang ugnayan sa kanyang pamilya. Makalipas ang isang buwan, naging pangulo ako ng Sentro Medikal ng San Judas. Suot ang aking puting coat, tumayo ako sa harap ng mga doktor at nagsalita ng matatag. Mga kasamahan, ako si Clara Mercado. Mula ngayon, ako ang pangulo ng Sentro Medikal ng San Judas. Alam ko, may mga problema ang ospital na ito. Pero pangako ko sa inyo, mula ngayon, mahigpit ang pamamahala ko. Pananatilihin natin ang mga pamantayan ng ospital at ang ating profesional na etika. Walang paglabag na titiisin. Nagpatawag ako ng pulong para sa buong ospital. Sa pag-review ng mga file, napag-alaman kong peke ang mga ulat ng isang batch ng iniksyon ng sustansya para sa neurosurgery. Tumigas ang aking ekspresyon. Peke ang ulat na ito ng pagsusuri sa kalidad. Sino ang gumawa nito? Lumapit at umamin kayo at magiging maluwag ako. Kung kailangan kong hanapin kayo, hindi ako magiging maluwag sa inyo. Pinakamababa, multa o pagtanggal. Pinakamasama, legal na aksyon. Natahimik ang silid. Walang nangahas magsalita. Pagkatapos, may doktor na bumulong. Seryoso si Pangulong Mercado. Hindi na tayo pwedeng lumabag sa mga patakaran. Alam kong paninindigan ko ay nagpakita ng determinasyon. Pagkatapos ng pulong, pinatigil ko ang assistant ko at sinabi ko sa kanya, i-compile ang mga record para sa mga pasyenteng mababa ang kita at mga bata. Para sa anumang bayad na pwede nating i-waive, lahat. Para sa mga nangangailangan, tulong sa abot ng ating makakaya. Ang malasakit ang una. Walang pasyenteng dapat mawalan ng gamutan dahil hindi nila kayang bayaran. Mabilis siyang tumango. Opo, Pangulong Mercado. Gagawin ko na agad iyon. Nagtanong ako, may mga pharmaceutical rep ba na nag-aalok ng gamot sa ER kamakailan? Ano ang sitwasyon? Umiling siya. Hindi ko alam ang mga detalye. Tatanungin ko ang tauhan ng ER. Tumango ako. Sige, bantayan mo iyan. Huwag hayaang magkamali. Bumalik ako sa opisina ko. Nagulat ako nang makita si Lucas na naghihintay. Ngumiti siya at sinabi, Clara, maganda ang naging pulong. Maliwanag na ikaw ay isang malakas na lider. Tama ako tungkol sa iyo. Libre ka ngayong gabi. Hayaan mo akong ilibre ka ng hapunan para salubungin ka sa ating koponan. Tumigil ako. Pagkatapos ay mabilis na nagsabi, Salamat, Ginoong Salcedo. Abala ako ngayong gabi. Baka sa susunod, ako naman ang gagastos. Ngumiti at umango si Lucas. Walang problema. Huwag magmadali. Kahit kailan ka libre. Pagkatapos noon, siya ay tumalikod at umalis. Ang lambing sa kanyang mga mata ay kitang-kita. Di nagtagal, isang nurse ang sumugod at nagsalita ng balisa. Pangulong Mercado, may nangyari po sa Pinipilit ng isang rep ng gamot ang kanyang mga gamot sa amin. At sinubukan pa niyang suhulan ng isang doktor. Nagtalo sila. Nagmadali akong pumunta, kasama ang seguridad. Pagpasok ko, nakita ko isang rep ng gamot na nanggugulo kay Dr. Hernandez sa ER. Apurahan ang tono niya. Dr. Hernandez, dapat mong gamitin ang mga gamot ng kumpanya namin. Kung sasang-ayon ka, titiyakin kong makukuha mo ang kickback mo. Pareho tayong makikinabang. Ang galing, di ba? Nagkunot noo si Dr. Hernandez at matatag na tumanggi. Tigilan mo na ako. May mga patakaran ng ospital namin. Hindi kami pumapayag sa kickback. Ni hindi kami basta nagdadala ng gamot mula sa mga kumpanya nang walang tamang kredensyal. Ngayon lumabas ka. Ang mga doktor at pasyente sa paligid ay nagbubulungan at nagtuturo. May isang bumulong. Ang rep ng gamot na iyon ay sobra na. Talagang sinubukan niyang suhulan ang doktor gamit ang kickback. Namula ang mukha ng rep. Ngunit hindi pa rin siya sumuko. Dr. Hernandez, pag-isipan mo, dagdagan ko ang kickback mo. Hindi ba sapat iyon? Habang papalapit ako, napagtanto kong ang ahente ng gamot ay si Sofia Valderrama. Nakilala rin niya ako. Tapos naging mayabang. Clara, anong ginagawa mo dito? Nakalimutan ko. Dati kang hamak na department chief. Ano? Nagpunta ka ba sa San Judas? Bilang nurse? Binigyan ko siya ng malamig na tingin. Ako ang presidente dito. Sofia, ito ay isang ospital. Hindi lugar para magtinda ng gamot. Mas bawal ang manuhol ng mga doktor. Umalis ka. Ngayon din. Natawa ng mapanlait si Sofia. Mukha siyang lubos na mapanlait. Presidente,
tigilan mo ang pagpapanggap. Ikaw ang babaeng iniwan ni Enzo Mercado. Paano ka naging presidente? May sasabihin ako sa'yo. Si Enzo Mercado ay malapit sa pamunuan ng ospital mo. Kung alam mo ang ikabubuti mo, sabihin mo kay Doc Hernandez na ireseta ang gamot ko. O ipapatanggal ka ko kay Enzo. Wala na akong sinabi. Lumingon ako sa security. Palayasin ninyo siya. At huwag ninyo siyang papasukin ulit. Agad na kumilos ang security. Hinawakan nila si Sofia. Nataranta si Sofia at sumigaw habang lumalaban. Huwag mo akong hawakan. Tatawagan ko si Vice Presidente Pineda. Kaibigan ko siya. Tutulungan niya ako. Di nagtagal, dumating si Vice Presidente Pineda. Nang makita niya ako, sobrang naging magalang siya. Pangulong Mercado, ano po ang ginagawa ninyo rito? May nangyari po ba? Nang makita ni Sofia si Vice Presidente Pineda, Diretso siyang lumapit. Umiiyak. Vice Presidente Pineda, nandito na po kayo sa wakas. Inaapi ako ni Clara. Gusto pa niya akong paalisin. Pakiusap po. Pigilan ninyo siya. Nagkunot ang noo si Vice Presidente Pineda at sumigaw. Ano bang sinasabi mo? Siya ang presidente ng ospital natin. Paanong nangahas kang mag-eskandalo rito? Gusto mo bang mamatay? Humingi ka ng tawad kay Pangulong Mercado. Tuluyang natigilan si Sofia. Tinitigan niya ako nang hindi makapaniwala. Ikaw! Ikaw talaga ang presidente? Hindi ko siya pinansin. Lumingon ako kay Dr. Hernandez. Dr. Hernandez, anong nangyayari? Sabihin mo sa akin ng diretso. Nagmadaling magpaliwanag si Dr. Hernandez. Pangulong Mercado, dinala noon ni Vice Presidente Pineda si Enzo sa hapunan kasama ako at hiniling sa akin na alagaan ang mga produkto ng kumpanya ni Enzo. Hindi ako nangahas na pumayag, kaya hindi ko nasabi sa iyo. Tiningnan ko si Vice Presidente Pineda. Mabigat ang tono ko. Vice Presidente Pineda, alam mo ang mga patakaran ng ospital. Dapat mong malaman na hindi tayo pwedeng magkaroon ng ugnayang pinansyal sa mga kinatawan ng kumpanya ng gamot. Kung makumpirma na nakipagsabuatan ka kay Enzo, hindi ako magpapakita ng awa. Namutla ng husto si Vice Presidente Pineda. Nagmamadali siyang nagsabi. Pangulong Mercado, nagkamali ako. Hindi ko na uulitin. Makikipagtulungan ako ng buo sa investigasyon. Hindi pa rin sumuko si Sofia. Nakatayo siya roon, ayaw umalis, at ngumisi. Huwag kang masyadong mayabang. Darating si Enzo anumang oras. Napakalapit niya sa may-ari ng ospital mo, si Lucas Salcedo. Kapag nakarating na siya, kaya kanyang paalisin. Saka natin makita kung gaano kakayabang. Napatawa ako ng malamig. Ganon ba? Sige, dalhin mo siya rito. Gusto kong makita kung kaya ba niya akong tanggalin. Pagkasabi ko noon, inutusan ko ang mga nurse na ilipat ang mga pasyenteng nanonood sa susunod na silid ng eksaminasyon upang hindi sila makagambala sa pangangalaga. Si Vice Presidente Pineda at Dr. Hernandez dahil takot na lumala ang sitwasyon, kapwa nagsalita. Pangulong Mercado, alam naming mali kami. Handa kaming tumanggap ng parusa. Hindi na mauulit. Pangulong Mercado, alam naming mali kami. Handa kaming tumanggap ng parusa. Hindi na mauulit. Si Sofia lamang ang patuloy na sumisigaw kung saan siya nakatayo, ganap na walang takot. Hindi nagtagal, sumugod si Enzo. Nang makita niya si Sofia, tumakbo siya sa kanya. Sofia, anong nangyari? Sino ang gumawa nito sa iyo? Game. Sumugod si Sofia sa yakap ni Enzo at humagulgol. Enzo, binubuli ako ni Clara. Tinawag niya akong manloloko at pinalayas ako. Ngayong presidente na siya. Sinasadya niya akong puntiryahin. Lumingon si Enzo at nakita ako. Bigla siyang nanlumo. Matapos ang mahabang sandali, nauutal-utal siyang nagsalita. Clara, talaga bang ikaw ang presidente dito? Tiningnan ko siya ng malamig. Ano? Nagulat ka? Enzo, hiwalay na tayo. Ito ang ospital ko. Ikaw at si Sofia, walang karapatang manggulo dito. Ang tono ni Enzo biglang lumambot. Inabot niya ang kamay ko. Clara, alam kong mali ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Nagkamali lang si Sofia. Hindi ka na namin aabalahin. Tulungan mo lang siya sa account na ito. Pakuha kay Dr. Hernandez ng gamot niya, okay? Binawi ko ang kamay ko. At malamig na sabi, Enzo, sa panaginip mo. Ako ang presidente ng ospital. Hindi ko kailanman aabuso ang aking kapangyarihan. Lalong hindi ko kukonsintihin ang iyong maling gawain. Ikaw at si Sofia, kailangan ninyong umalis ngayon. O tatawag ako ng security. Vice Presidente Pineda at Dr. Hernandez tumayo sa gilid. Sobrang takot kaya't hindi makahinga. Natakot silang baka imbestigahan ko rin sila, kaya't nanatili silang nakayuko at hindi nagsalita. Tiningnan ko siya ng diretsyo sa mata, at matatag kong sinagot, Enzo, intindihin mo ito. Ako ang presidente ng Sentro Medikal ng San Judas ngayon. Hindi na ang dating Clara na kilala mo, na laging sumusunod sa iyo. Lahat ng ginagawa ko ay para sa mga pasyente at sa ospital na ito. Hindi ako kailanman lalabag sa mga patakaran para sa personal na relasyon. Kung gusto mong pumunta kay Lucas, sige, magpatuloy ka. Natahimik si Enzo sa aking mga sinabi. Kaya galit niyang inilabas ang kanyang telepono. Bulyaw niya. Sige, kung may tapang ka, tatawagan ko siya ngayon din. Tingnan natin kung sino ang kakampihan ni Lucas. Sa gayon, kinuha niya ang kanyang telepono at galit na lumabas ng silid eksaminasyon. Mukhang talagang balak niyang tawagan si Lucas at hilingin na suportahan siya. Nanatili akong matatag. Hindi ako natinag kahit kaunti. Malinis ang aking konsensya. Kung dumating man si Lucas o hindi ako makikipagkompromiso. Samantala, nasa kanyang opisina si Lucas, nakikipag-usap sa kanyang sekretarya, medyo dismayado ang kanyang bosas. Si Clara, kumusta? Nag-reply na ba siya sa akin? Hindi niya tinanggap ang imbitasyon ko sa hapunan nung isang beses eh.
Mabilis na sumagot ang sekretarya. Ginoong Salcedo, wala pa po. Maaaring abala talaga si Pangulong Mercado. Pakiusap, bigyan pa siya ng kaunting oras. Sigurado po akong babalikan kayo niya. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang telepono ng sekretarya. Matapos sagutin ito, biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Inilapag niya ang telepono at dali-daling lumapit kay Lucas. Ginoong Salcedo, masama po ito. Isang lalaki na nagngangalang Enzo Mercado. Kakatawag lang sa inyo. Sabi niya, nag-away daw sila ni Pangulong Mercado sa ospital. Medyo malala raw ang nangyari. Ang ekspresyon ni Lucas ay biglang naging seryoso. Nang walang imik, tumayo siya at kinuha ang kanyang coat. Tara na. Pumunta tayo sa ER. Ngayon na. Huwag hayaang apihin si Clara. Matapos sabihin iyon, nagmadali siyang pumunta sa ER, kasama ang kanyang sekretarya, at mukhang balisa sa buong daan. Malinaw na. Talagang nag-aalala siya para sa akin. Hindi nagtagal, bumalik si Enzo Mercado sa silid eksaminasyon, nakangiti ng may pagmamataas, para bang tagumpay na niya. Clara, hintay ka lang. Darating si Ginoong Salcedo anumang oras. Tingnan natin kung mananatili kang ganyan. Pagagalitan ka niya. Tiningnan ko siya ng malamig at binalaan siya. Enzo, ginagambala mo ang operasyon ng ospital at hinahayaan mong magbenta ng ilegal ang isang ahente ng gamot. Nilabag mo na ang patakaran ng ospital. Kahit dumating si Lucas Salcedo, hindi siya kakampi sa'yo, kaya tumigil ka na sa pagsasayang ng hininga. Magsasalita pa sana si Enzo, nang biglang bumukas ang pinto ng silid eksaminasyon. Pumasok si Lucas Salcedo, nang nagmamadali, kasama ang kanyang sekretarya. Dumako agad ang kanyang paningin sa akin. Ang boses niya ay nagmamadali. Clara, ayos ka lang ba? Binigyan ka ba niya ng problema? Nang makita iyon, dali-daling lumapit si Enzo at nagsabi ng nakangiti. Ginoong Salcedo, sa wakas narito na kayo. Siya iyan. Clara Mercado. Sinasadya niya akong targetin at ang aking kasintahan. At hindi niya pinapayagan si Dr. Hernandez na magdala ng gamot ng aming kumpanya. Pakiusap, gawan ninyo siya ng paraan. Nagkunot ang noo ni Lucas at tiningnan ng malamig si Enzo. Mahigpit ang kanyang tono. Makinig kayo, Ginoo. Hindi ko kayo kilala. Bakit kayo gumagawa ng gulo dito? Ginagambala ang operasyon ng ospital at nakikialam sa pangangalaga ng mga pasyente. Alam ba ninyo ang mga kahihinatnan? Biglang nataranta si Enzo. Nawala ang pagmamataas sa kanyang mukha. Nauutal siyang nagbigay ng dahilan. Ginoong Salcedo, hindi ninyo ba ako naaalala? Nagkita na tayo minsan sa isang cocktail party. Ako si Enzo Mercado, mula sa Scepter Pharmaceutica. Pinutol siya ni Lucas nang may pagkainip. Wala akong pakialam kung sino kayo. Sa aking ospital, sumusunod kayo sa aking mga patakaran. Kung magdudulot kayo ng gulo, mapapaalis kayo. Nanatiling nakatayo si Enzo na parang estatwa. Ang kanyang mukha ay namumutla na parang patay, hindi makapagsalita. Lucas Salcedo tumingin sa akin. Ang kanyang tono ay lumambot ng malaki. Clara, ano talaga ang nangyari? Sabihin mo. Matapos akong pakinggan, naging seryoso ang ekspresyon ni Lucas. Lumingon siya kay Enzo. Ginoong Mercado, ang partnership ng ospital sa Scepter Pharmaceutica ay sumusunod sa pamantayang proseso ng pagkuha. Pero dapat pumili ang mga doktor ng gamot batay sa aktwal na kondisyon ng bawat pasyente. Wala kang karapatang makialam, lalo na't payagan ng isang ahente ng gamot na gumawa ng hindi nararapat na pagbebenta. Tumango ako at maikling ipinaliwanag ang buong kwento. Pagkatapos ay idinagdag ko, Ginoong Salcedo, ang kasintahan ni Enzo, si Sofia Valderrama, isang medical representative ng Scepter Pharmaceutica, ay gumawa ng agresibong pag-aalok ng gamot sa ER at sinubukang suhulan si Dr. Hernandez. Si Vice Presidente Pineda ay nagdala rin kay Enzo at Dr. Hernandez para kumain sa labas. Ito ay nagpapahiwatig na may pinansyal silang ugnayan. Tumingin ako kay Enzo at humingi ng paliwanag. Enzo, sabihin mo ang totoo. May pinansyal ka bang ugnayan kay Vice Presidente Pineda at Dr. Hernandez? At sadyang pinakuha mo sila para magdala ng gamot ng Scepter? Mabilis na umiling si Enzo. Ang kanyang mga mata ay umiwas. Hindi ko ginawa. Isang beses lang akong kumain kasama nila. Wala kaming pinansyal na ugnayan. Huwag kang gumawa ng maling akusasyon. Tumigil ako sa pagpilit sa kanya at idineklara ko sa harapan. Sina Vice Presidente Pineda at Dr. Hernandez ay tumanggap ng hapunan mula sa mga interesadong partido na lumalabag sa patakaran ng ospital. Sila ay makakatanggap ng formal na pagsaway. Sila ay sinuspinde habang hinihintay ang karagdagang investigasyon. Bukod pa rito, iminumungkahi ko na wakasan natin ang partnership ng ospital sa Scepter Pharmaceutica ng buo. Ito ay pipigil sa anumang ilegal na transaksyon. Agad na tumango si Lucas. Sumasang-ayon ako. Gagawin namin ang eksaktong sinabi mo. Bumaba ang ulo ni na Vice Presidente Pineda at Dr. Hernandez at paulit-ulit na tumango. Hindi nangahas na magsalita bilang pagtutol. Matapos magsalita si Lucas, tinawagan niya agad ang may-ari ng Scepter Pharmaceutica. Matatag ang tono niya. Hello! Ako si Lucas Salcedo mula sa Sentro Medikal ng San Judas. Simula ngayon, tinatapos na ng aming ospital ang lahat ng ugnayan sa Scepter Pharmaceutica. Wala nang karagdagang transaksyon. Tandaan mo. Ibinaba niya ang tawag. Ganap na nagpanik si Enzo. Lumuhod siya sa harapan ko at namalimos ng desperado. Clara, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Patawarin mo ako. Pakiusap. Hilingin mo kay Ginoong Salcedo na ibalik ang kontrata ng Scepter at iligtas ang trabaho ko.
Sumusumpa ako, hindi na mauulit. Hindi ko na makikita si Sofia. Tiningnan ko siya ng malamig, mahinahon ang boses ko. Enzo, ito ay gawa mo lang. Pinagkanulo mo ako at pinatay ang ating anak. Ngayon, lumabag ka sa mga patakaran at ginulo ang operasyon ng ospital. Ang lahat ng ginawa mo ay nararapat sa iyo. Hindi kita tutulungan at hindi kita patatawarin. Patuloy na nagmamakaawa si Enzo, pero nag-utos si Lucas ng seguridad. Nakaladkarin silang dalawa palabas. At huwag na silang papasukin muli sa San Judas. Agad kumilos ang seguridad. Hinawakan nila sina Enzo at Sofia at nagpumiglas at sumigaw ang dalawa. Sa huli, sila ay kinaladkad palabas ng ospital. Pagkatapos ng lahat, nawalan ng trabaho si Enzo at ng kanyang reputasyon. Nawalan din ng trabaho si Sofia bilang ahente ng gamot. Sila talaga ang nagdala ng kapahamakan sa sarili. Pinanood ko silang umalis. Walang kahit anong pag-alog sa aking puso. Tanging ginhawa. Lumingon ako kay Lucas at taos pusong nagsalita. Ginoong Salcedo, salamat. Salamat sa paniniwala mo at pagsuporta sa akin. Tumingin sa akin si Lucas nang nakangiti. Mahina ang boses. Clara, magaling ka. Lagi kitang pinaniwalaan. Libre ka ba ngayong gabi? Isasama kita sa hapunan ulit para ipagdiwang ang pag-ayos ng gusot na ito at gawin itong opisyal na panliligaw ko sa iyo. Ano sa tingin mo? Tiningnan ko ang kanyang taos pusong mga mata at naisip ang lahat ng pag-aalaga at suporta niya sa panahong ito. Ngumiti ako at tumango. Sige, libre ako. Simula noon, inilaan ko ang sarili sa pagpapatakbo ng ospital, pinanghahawakan ang pagkamahabagi ng isang doktor, at inaalagaan ang bawat pasyente. Sa ilalim ng aking pamumuno, ang sentro medikal ng San Judas ay patuloy na gumanda. Samantala, ang relasyon ko kay Lucas ay unti-unting uminit habang magkasama kami araw-araw. Hindi nagtagal, naging magkasintahan kami. Ang pagtataksil at sakit na iyon ay naging bahagi na ng nakaraan. Sa wakas, lumabas ako sa mga anino at nagsimula ng bagong buhay na tunay na akin. Mayroon akong trabahong mahal ko at may nagmamahal sa akin. Iyon ang masayang wakas na gusto ko.